Na-realize ko mga kapatid, ang magnanakaw, kaya kang nakawan ng isang araw. Pero ang anxiety, kaya kang nakawan ng taon, ng dekada. Takot na takot ka sa magnanakaw kung kailan darating. Hindi mag-a-announce siya kung kailan siya magnanakaw. Hindi sasabihin niya sa iyo, maganda ka sa Martes, nanakawan kita. That will defeat his purpose. Pero nag-aalala tayo, baka malugi, baka manakawan, baka magkasakit, baka mangyari ito. Lagi tayong worried. Ang sabi ng Panginoon sa atin uli, huwag niyong alalahanin ang bukas. Eh sino sa inyo agree mga kapatid, mas takot pa tayo sa katapusan ng buwan kaysa katapusan ng mundo. Kasi darating na si Judith. Kilala niyo si Judith? Ayaw na ayaw natin niya si Judith. Hindi welcome si Judith. Ang sabi ng Lord, huwag kang mabalisa. Do not worry. Ayaw ka gool. Ayaw ka balaka. Kaya natataka ko minsan, illogical tayo mag-alala ba? Worried ka sa COVID. Worried ka sa cancer. Pero ang lakas mo manigarilyo. You are drinking yourself to death. Hindi ka nagsi-seatbelt. Pero worried ka mamatay. Doesn't make sense, isn't it? Minsan yung worry natin, illogical. Amen? Yung mindset natin is robbing us of an opportunity to enjoy today. Paano mo sasabihin, this is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad in it. Because rejoice is a choice. Don't worry. Minsan insecure, minsan fearful. Takot tayo, baka malugi, baka bumagsak. Paano pag pumangit ako? Paano pag iwan niya ako? Paano pag di niya na ako mahal? Tagal ka nang di mahal noon, di lang nila sasabi sa'yo. Amen? Minsan naman, negative. Ay, ayaw na ayaw kong kasama mga negative mindset. Ayain mo ng picnic, lagi ayoko, uulan. Ayain mo mag-outing, ayoko, traffic. Pag binentahan mo, ayoko niyan, peke. Lagi silang negatibo. Lagi silang insecure. Huwag kayong mag-alala. Iba pinag-uusapan natin, hindi po kayo kasama dito. Or some mindsets are even worse. Malaswa. Impure ang kanilang kaisipan. Lahat na lang binibigyan ng mali siya. Lahat sa kanila ay malaswa. Yan ba ang gusto nyong ipamana sa inyong mga anak? Yung ganyang klase ng mindset? Ako naniniwala na dalawa sa pinakamahalagang pwede mong iregalo sa anak mo o magiging anak mo ay yung faith mo, ibigay mo. Kailangan makakilala siya sa Panginoon. Pangalawa, mindset. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang mindset nagsimulang neutral. So hayaan mo na habang lumalaki siya sa bahay mo, wag limited mentality mamana niya sa'yo. Wag poverty mentality mamana niya sa'yo. Wag victim mentality ang mamana niya sa'yo. Ang mamana niya sa'yo yung tamang mindset. Whatever is true, honorable, whatever is excellent and praiseworthy, think about such things. Ang sabi ng Philippians 4:8. Kaya nga sabi ng 2 Corinthians chapter 10, yung passage natin kanina, although tayong lahat ay namumuhay sa mundong ito, hindi tayo naikipaglaban kung paano naikipaglaban ang mundo kasi ang warfare natin is spiritual. Wala kang Armalite, wala kang tangke, pero meron kang faith. Wala kang tangke, pero meron kang sword of the Spirit. Meron kang word of God. The battleground is in the mind. Pero kaya na tayo nag-aaral nito mga kapatid, kasi gusto kong ipaalala sa bawat isa sa atin, gusto ko ipaalala sa bawat isa sa inyo, in case nakalimutan po ninyo, si Satan hindi patas lumaban. Huwag niyong i-expect na kapag nilabanan kayo ni Satan, patas yan. Mandaraya yan. Si Satanas sinungaling yan. So kung sinungaling siya, lahat ng kasinungalingan ilalagay niya sa iyo. Kaya lagi niya sasabihin sa iyo, ito lang mararating niyo, pangit ka, walang plano ang Diyos sa iyo, hindi ka mahal ng Diyos, He will throw lies to you, and He will always bring up your past. Always yan. Napagtagumpayan mo na, ibabalik pa ni Satan. Nagbago ka na, babalik pa ni Satan. Tagumpay ka na sa bisyo, lagi siya magbibigay at magkikreate ng opportunity para i-tempt ka, para i-trick ka, pagmumukain ni Satan na tama ang mali at mali ang tama, at pagmumukain ni Satan na foolishness ang wisdom at ang wisdom ay foolishness. Ingat ka. Because Satan will not fight a fair fight. He will always use deception in your life, in your mind. Sino sa inyo agree mga kapatid, kahit Kristiyano na, kahit malapit sa Lord, there is always a potential to have hell in your mind.
There is always a potential for all of us to be dominated by unwanted thoughts. Hindi mo nga gusto eh. Pero laging yun ang pumapasok sa isip mo over and over and over again. But thank God, Jesus is the hope for the hopeless. Na siya ang pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa. Na anumang sitwasyon na meron tayo, kapatid, lagi niyo pong tatandaan, there is no hopeless case in Jesus Christ. You can recover. You can be free. You can be healed.